Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Devil Dog from Tiroy Farm, Rodel Medialdia, Los Baños, Laguna, Tony Mahumot, Cainta, Rizal, Jeanine Philip, Edwin Minerva. Magandang umaga sa ating lahat po. Ito naman ang pag-usapan natin mga kaibigan kasi ito'y tanong lang din. Kasi ito naman ating mga topic mga kaibigan. Kunin naman talaga natin sa mga tanong o mga comment. May iba naman mag-visit sa akin sa messenger po. Kaya ako ma-excite din kasi lalo na pag meron tayong mga ginagawang ganon din, talagang gawa natin ang content mga kaibigan. Kasi ito namang pag-vlog natin mga kaibigan ay ito'y makakatulong o hindi man makakatulong, depende na lang yun sa taong nakarinig sa atin mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talagang tungkol lang sa pagmamano po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay ito naman ay tungkol sa inbreeding po. Na 7-8, pwede na ba daw gawing broodstock? Ito namang inbreeding mga kaibigan. Ito yung mga pagmaraan na sa pag-breeding po na ibalik mo sa kung saan mo yan ibalik. Katulad ng may example lang, limon. Gusto mo siyang mapanatili mga kaibigan as a strain o as a bloodline, mag-inbreeding ka po. Kasi alam naman natin yung mga kaibigan, pag mag-inbreeding tayo, maghanap tayo ng isang isa sa mga foundation niya as a bloodline or as a strain. Tulad ng limon mga kaibigan, ay maghanap ka doon kung saan bloodline na pwede mong ibalik sa kanila. Related po, katulad ng ang limon ay process ng butcher hats karet. Kung sweeter man ay half kilo liga hats, half kilso. Magpili ka doon mga kaibigan na ibalik mo po sa mas maganda kung inahin mga kaibigan kasi mas madali lang po kasi pag makaproduce na siya ng yung offspring niya. Ang lalaki kasi mga kaibigan pagdating ng 6 months, 7 months, pwede nang kumasta po. Yun ang pero pag lalaki mga kaibigan, pag babae ginagamit mo, matagal pa pong mangitlog mga kaibigan. Ang iba umabot pa ng 9 months, 10 months. Kaya mas maganda yung babae yung gamitin natin mga kaibigan. Ang tanong niya ay, boss, sa inbreeding daw, pwede ba daw 7-8 gawin mo ng broodcock? Pwede po mga kaibigan kasi na yun 7-8 na siya. Parang may percent kasi yan mga kaibigan. Parang 7-8, parang 87.5 lang yung ng dugo ng isang strain ng manok, genes ng isang manok po. Mayroon din yan mga kaibigan, yung mga umabot na ng mga pinakamalalim na inbreeding katulad ng 15-16 or 31-32. Yung 31-32 naman mga kaibigan, pang 5 balik na yun mga kaibigan, talagang pinakamalalim na inbreeding na po yun. Pero sa atin mga kaibigan, gilid-gilid boys lang tayo. Hanggang 7-8 lang tayo mga kaibigan. 7-8 po, okay na yun mga kaibigan, pangatlong balik yun mga kaibigan. At saka ang iba talaga, yung mga big time breeder na mga batikan na talaga. Pag 7-8 sila mga kaibigan, pagkatapos nun, mag-brother sister meeting po sila mga kaibigan para makuha talaga yung isang genes ng isang manok po na talaga nagpapuro ng isang strain or bloodline na tinatawag natin mga kaibigan. Yun po pero sa atin mga kaibigan, hindi na tayo talaga umaabot yan. Pag sinasabing 7-8, pwede na yung gawing broodcock mga kaibigan, pwede na yung gawing broodstag. Lalo na pag pinapares mo sa kanya, katulad din sa kanya na strain po, magpalagay na lang natin mga kaibigan, kilso. Nag-inbreed ka, 7-8, pero may kilso kang lalaki din dyan mga kaibigan na magpalagay natin street breed yun, na pwede na yun, dun mo ibalik po. Kasi parang na-break yung mga ganong klaseng mga po, tungkol sa inbreeding mga kaibigan, paglabas si Dingfir mga kaibigan, kasi yung Dingfir naman, iba yung sa kanya mga kaibigan. Balik sa first cousin, balik sa cousin, balik sa mga tiyuhin, or sa lula. Pwede yun mga kaibigan kasi mas maganda pa daw yung lumalabas. Katulad talaga yung malapitang inbreeding mga kaibigan na back to mama, back to papa, brother, sister. Talagang makita ka ng mga abnormalities o deformities mga kaibigan. Marami pong mga abnormalities na lumalabas sa mga pinalahi mo mga kaibigan. Kasi ang inbreeding po ay talagang napaka-close talaga mga kaibigan na pagbalik katulad ng back to mama, back to papa. Pero malabas talaga yung mga video, balik ko yung mga paa, yung medyo kuba yung manok, wala na talaga yung katawan. Medyo yung lumalabas na yung mga mga kaibigan, yung mga piki, ganon.
Yun talaga mga kaibigan. Pero yung dumating yung Ding Fair na pamaraan mga kaibigan, si Ding naman talaga ang nagpaano dyan mga kaibigan na ganun ang gawin po. Tulad dati mga kaibigan, breeding lang talaga. Sila Sir Lance, Joey C, yun talaga ginagawa nila mga kaibigan, Peter Oy. Yung inbreeding mga kaibigan. Pero sa atin mga kaibigan, pag tinatawag natin silingoy, pangatlong balik, pwede mo na yan gawing broodcock mga kaibigan, broodstag po. Pero sa kanila, inaano pa nila yan mga kaibigan, brother-sister meeting pa po. Para talaga mabuo yung isang bloodline mga kaibigan o isang strain po na parang ma-maintain po through the years mga kaibigan. Kasi sa atin naman talaga, hindi naman natin yan ano mga kaibigan na through inbreeding, doon talaga natin ma-maintain yung tinatawag na genes sa isang manok mga kaibigan. Through inbreeding, di katulad kay Ding kaibigan na yung binalikan mga kaibigan, same family pa rin yun eh. Pero iba talaga yung inbreeding kaibigan. Talagang makopya talaga yung isang ano. Lalo na pag maganda, marunong ka talaga magsilik mga kaibigan. Tulad ni Sir Lance, tingnan niya yung mga busto niya mga kaibigan. Yung mga roundhead hanggang ngayon po, nag-exist pa po. Through inbreeding mga kaibigan. Kaya napakamahal po yung manok ni Sir Lance Laturi mga kaibigan. Kasi biruin mo mga kaibigan, yung tinatawag na pangatlong balik, yung 7-8, mag-google mo yan siguro mga 4 na taon, 5 taon pa. Siguro pag first mong kaibigan, breeding, baka tumama, baka wala ka pang makuha dyan mga kaibigan kasi magsili ka dyan. Yung pinaka-the best talaga kasi inbreeding yun eh. Tapos magastos pa tayo sa tao, sa pagkain, tapos wala kang makuha mga kaibigan. Kasi alam nga naman, kunin mo yung medyo may balikuan pa kasi hindi magmana. Lalo na kinalansin, Laturi ng mga kaibigan na talagang napaka-mitikuloso yung mga tao yun. About, labo lang pinag-usapan, inbreeding. Nako, talagang napakamahal ang manok po kasi talagang pinili nila yung mga kaibigan. Kasi alam naman natin na maraming deformities yun. Kasi inbreeding, lalo na pag dumaan sa brother-sister meeting mga kaibigan, talagang baka wala ka pang makuha mga kaibigan. Kaya hindi natin itanggi yun, yung manok ni Sir Lance na napakamahal po. Kasi inbreeding mga kaibigan, pag tayo lang, hindi naman tayo na big time breeder. Ako mga kaibigan, pag nagawa ko na yan dati, 7-8 po, pwede na yun mga kaibigan kahit hindi ka brother-sister meeting. Pero pag seryoso ka talaga, gusto mo talaga makuha yung bloodline o strain na hinawakan mo, ay talagang talagang brother-sister meeting ka mga kaibigan. Po sa akin mga kaibigan, ngayon na tayo mga kaibigan, gusto ko na yung line breeding po. Katulad natin, may hawak tayong pusong sweater, example lang ito mga kaibigan. Nabili natin kasi ang binayaran natin dyan mga kaibigan ay yun ang talagang purity ng isang bloodline po. Yun ang nakapamahal dyan mga kaibigan, yung medyo tumataas yung presyo po. Kasi yun eh, mahirap mag-maintain ng isang bloodline mga kaibigan. Lalo na pag ang bloodline mo ay abot ng 4-5, ako, mahirapan ka doon mga kaibigan. Lalo na pag tayo ay mga gilid boys lang, hindi natin kaya yun mga kaibigan. Kaya mag-maintain ka na isang bloodline. Sa akin mga kaibigan, gusto ko line breed na lang. Pag makakuha tayo ng ganito, pusong, kuha na lang tayo ng mga babae, mas makamura pa tayo po. I-direct lang kaibigan. Pero may iba kasi mga kaibigan na may dahilan sila kung bakit sinasalang nila sa inbreeding mga kaibigan kasi may nakita silang kakaiba o precious na kaibigan, precious na katangian ng isang manok po. Kaya yun po, ginagamit nila ang inbreeding kaibigan para makopya yung original talaga na nakuha nila through inbreeding kaibigan. At saka ang iba nga mga kaibigan, maabot sila ng 31-32. Yung 31-32 naman mga kaibigan ay yun, pang-5 balik po. May 15-16 pa, tapos 31-32. Pero siguro hindi na siguro yung mag-brother-sister meeting pa po kasi masyadong malalim ng kaibigan. At saka tayo nga dito, di pa inbreeding yan eh, mayroon nang nagkakasakit. Lalo na yung inbreeding mga kaibigan kasi di naman natin may tanggi yun na pag mag-inbreeding tayo, maraming mga deformities o abnormalities na makukuha sa ating mga manok. Lalo na pag brother-sister po, ayun lang ating masabi dyan mga kaibigan na pwede na ba daw gawing broodstag yung 7-8 po, pwede na. Pero kadalasan mga kaibigan, ginagamit ng mga big time breeder. Pagdating ng 7-8 po, katulad kay Sir Biboy, 7-8.
ang tawag nila doon mga kaibigan ay locking of genes. Linalock yung genes mga kaibigan na talagang sila na lang talaga po. I-lock nila yung genes na yun through brother-sister meeting po mga kaibigan. Gusto mo talaga na ma-maintain mo itong strain na hinawakan mo, lalo na pag ito'y mananalo. I-maintain mo talaga yan mga kaibigan through breeding po. Pero siguro mga kaibigan, yung mga umabot na ng 15, 16, 31, 32, siguro brother-sister meeting yun kasi medyo malalim na yun. Ang pinaka talaga yung mag brother-sister meeting ka, yung 7-8 mga kaibigan. Pwede nga gawing broadcast yung 3/4 mga kaibigan. Naka 3/4 ka nito. Example, Golden Boy, naka 3/4 ka na. Pwede mong gawin yung mga kaibigan, broadstag po. Gawin mong pang broadcast. Cross mo sa mga kilso, sa mga roundhead. 3/4 ang Golden Boy. 3/4 siya, binabalik mo ng dalawang bisis, kaya nag 3/4 siya po. Kasi alam naman natin yung mga kaibigan, pag first balik, 50-50 yun. Pag 3/4 na, pag pangatlo, 7-8 na. Yun lang talaga mga kaibigan. Pero mas ganda yung 7-8 kaya medyo mas malapit-lapit ka sa doon mga kaibigan. Kasi medyo mas mataas na yung dugo ng kung ano man yung binabalik mo sa yung gusto mong bloodline kaibigan. Pero sa atin mga kaibigan, sa akin po, bilang isang breeder na gilid-gilid, walang mapira, gusto ko na lang mga kaibigan, line breed po, yung sinasabi natin, nakuha tayo ng ganitong bloodline. Example, rounded. O medyo matanda na, gusto mo na silang panatalihin po sa bilang isang bloodline o strain ng isang manok, bilhin na lang tayo ng babae, mas makamura tayo doon mga kaibigan. Kaya yun po, yun lang ang pinaka-the best din mga kaibigan. Kung talaga magano ka ng pira mga kaibigan, pira talaga kailangan talaga kasi yung mga babae ngayon, lalo na pag mga authentic talaga, 15,000, 10,000, pakamahal na po mga kaibigan. Kaya sa atin, kung gumagamit tayo ng inbreeding mga kaibigan, kailangan din natin na yung mga manok sa kanila sa mga big time mga kaibigan, tulad nilang Sir Lancet, pinaggala mga kaibigan, kumplito ng vaccination siguro yun. Kung kahit kumplito mga kaibigan, madapuan pa rin yan ng mga sakit po. Sa atin, bilang mga gigilid boys lang, pinakamaganda sa atin mga kaibigan yung tinatawag na line breeding lang talaga. At tulad itong sa akin mga kaibigan, line breed tayo, Golden Boy. Kuha tayo sa kuha din tayo sa ibang breeder mga kaibigan na same sa bloodline na kinukuha mo po para mapanatili mo yung bloodline na yan through how many years mga kaibigan. Kaya sa atin, lalo na pag medyo kunti lang itong maliit ang area natin, maliit lang, napakaliit lang po, pwede ka magbinti ng kahit isang bloodline lang mga kaibigan kasi yung bloodline na yun ang gamitin mo na pang cruises po, pang cruise mga kaibigan. Ano man yung mga dumating na rin na bloodline na gamitin mo mga kaibigan. Lalo na sa atin, sweeter yung manok natin. Kailangan may cruise natin yung mga roundhead, kilso, yun lang naman talaga mga kaibigan. Wala nang ibang makruisan pa. Yung mga oculos naman, yung gold, bulik, yun lang naman mga kaibigan. At saka yung yung tinatawag nilang 7-8 na kaibigan, pwede na tayo hindi dyan, hindi na tayo brother-sister meeting po kasi medyo malalim-lalim na ganyan na inbreeding po. Kaya medyo okay na yan mga kaibigan. Pero kung sa akin lang, advice ko lang, mas maganda yung line breeding lang po para iwas na lang tayo sa mga deformities mga kaibigan. Yun lang ating usapan sa araw na to, napakaingay po. Kasi may mga babae dito sa kulungan natin mga kaibigan, medyo marami-rami yung babae dito, lalo na mga Golden Boy, ang dami po. Siguro mga 6 na Golden Boy mga kaibigan. Saka may na bulik, mayroon pang Hilton, napakarami na po. Kaya medyo maingay mga kaibigan, lalo na pag medyo may makita silang nakaiba sa kanila, yung pusa ba, gano'n, napakaingay po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating issue sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.